Sino si Yahweh? Siya bilang si Yahweh, siya ay naroroon bilang, ito po yung pangalawa, bilang manunubos or the Redeemer. Ang isang manunubos o yung Redeemer, ito po yung, o siya po yung tao o siya po yung Diyos na pinagkakatiwalaan para sa isang tiyak na paglaya ng isang tao mula sa pang-api, maaring sa kapinsalaan o kasamaan o maaring pang-aalipin o ilang pang mga obligasyon. At ibinabalik po ng isang Redeemer o ng manunubos ang mga nawalang karapatan, maging ang kalayaan sa pamagitan ng paghiganti sa anumang mga pagkakamali at pagbabayad ng anumang halaga na kailangan para mapalaya ang taong iyon. Ang tungkulin po ng manunubos ay natatanging itinalaga lamang kay Hesukristo na siyang nagligtas sa ating mga believers o sa ating mga mananampalataya mula sa kapangyarihan ng kadiliman at naghatid para sa atin sa kaharian ng liwanag ng Diyos. Yun po yung matatagpuan po natin sa Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Sino si Yahweh? Si Yahweh, siya bilang Yahweh, siya ay naroroon bilang isang Diyos na walang hanggan. O siya po yung tinatawag na Eternal God, Eternal One. When we say eternal, it means everlasting. It means having no beginning and no end. Walang hanggan, walang simula, walang katapusan. From the book of Psalms chapter 90 verse 2, it tells us about God's eternality. Yung pagiging walang hanggan po ng Diyos. Basahin ko po ngayon. Before the mountains were born, or you brought forth the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Okay, so yun po yung verse na maaari po nating magamit pag pinag-usapan po natin is yung eternality of God or God's eternality. Okay, so ito pa po ang sinabi naman po ng Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God. Okay, ito po ay yung pong salitang phrase na ito, in the beginning God. Ito po isang pagpapahiwatig na sa simula pa ay naitala na ng panahon at bago pa mag-umpisa ang panahon, ang Diyos ay nag-exist na po, umiiral na po ang Diyos. Okay, then also from Gospel of John chapter 8 verse 58. So dito po ay tinutukoy po dito that Jesus Christ, that God incarnate. And then also he verified his deity and his eternality to the people of his day by declaring to them. Sabi po ni Lord sa verse na ito, John 8:58, before Abraham was born, I am. Pakatandaan nyo, sabi niya, bago pa ipanganak si Abraham, ako na. So it means, talagang ang Diyos natin, ang ating Panginoon ay simula ng panahon. Siya po yung simula, siya rin ang wakas, siya po yung nandun na. Okay. Then, doon po sa verse na yun, natin pong binasa, maliwanag po doon na kiniklaim po ni Jesus na siya po ay Diyos in the flesh. I mean, siya po ay Diyos na nasa pagkatao ni Jesus, ang ating Panginoon. At nung marinig po ng mga Jews o ng mga Pariseyo yung kanyang declaration na yun, nasabi niya, bago pa ipanganak si Abraham, ako na. Talagang sinubukan po siyang batuhin hanggang sa siya ay mapatay nila, pero hindi po nila nagawa iyon. Okay, so doon po sa words na yun, sa statement na yun, dinideclare po niya na talaga po siya eternal God. Pero ang reaction nga po ng mga Jew, siya po ay
Talagang nagtangkang patayin sa pamamagitan ng pagbato, sapagkat sa kanila, sa Jew, pag nagdine-declare po ng isang tao, ng isang individual, yung sarili nito as eternal God or equal with God, it is blasphemy. Okay, at talagang sabi niya, it is worthy of death. Sa Leviticus 24:16, sabi sa kanila, sabi ng 24:16, ang lumapastangan sa pangalan ni Yahweh, maging katutubong Israelita o dayuhan, ay babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. Kaya anong panahon ni Jesus, nung sinabi po niya yon, na bago pa ipanganak si Abraham, ako na. So yung thinking po ng mga Pariseo, ng mga Jew, talaga po inaangkin po ni Lord yung pong pagiging Diyos, yung kanyang pagiging eternal God. At sa paniniwala po ng mga Pariseo, it is blasphemy. So kaya po siya po, ang reaction is talagang babatuhin po siya hanggang sa mapatay po siya, pero hindi po nangyari. And then also, Jesus was claiming to be eternal just as His Father is eternal. So yun po yung pag-aangkin ng ating Panginoon, So since ang ating Diyos Ama, He is an eternal God, so ganun din po ang ating Panginoon, because they are one. Same thing dun sa sinabi naman po ni John, again, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nasa simula ay salita, nandun na ang salita, at ang salita ay kasama na ng Diyos, at ang salita ay Diyos. John 1:1, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So it means na si Jesus at ang kanyang Ama, so there is one in essence or spirit. Baga, yung pareho silang nakikibahagi sa katangian, yung katangian ng Diyos bilang eternal God. Yun po yung attributes, one main attribute po ng Diyos natin, eternal God. Okay, then Isaiah 41 verse 4, ito po yung another verse na nagsasabi ng eternality of God. Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Si Yahweh, akong si Yahweh, na naroon na noon pa man. Meron pong rhetorical question, sinagot po ito nung kasunod na verse, ang nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula, sinagot po ng verse na ito, akong si Yahweh, ang Diyos na naroon na noon pa man. So napakaklaro po, at mananatili hanggang sa katapusan. Sinabi naman ni Isaiah sa 48:12, sinabi ni Yahweh, makinig ka sa akin, O Israel, bayang aking hinirang, ako lamang ang Diyos, ako ang simula at ang wakas. I am the beginning and the end. I am the Alpha and the Omega. Kaya siya bilang si Yahweh, siya ay naroon bilang po yung pangapat. Siya po yung nagbibigay ng buhay or the life giver. Okay, sa Ezekiel 37:13-14, kung maibukas ko na ang inyong libingan at may bangon ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. Sa verse 14, ito po ang tingnan natin. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa ganyan, malalaman ninyo na akong si Yahweh, nagsabi nito at aking gagawin. Okay, so yun po yung sinabi doon, talagang ang Diyos po ang nagbibigay po ng buhay. He is the life giver. Same thing din po, si Jesus po ang nagbigay po ng buhay po sa atin. Siya ang nagbibigay ng buhay at ibinibigay niya po itong buhay na ito ng walang bayad sa lahat o sa sino mang naniniwala sa Kanya bilang anak ng Diyos, bilang ating Panginoon, tagapagligtas, manilikha, siyang ating hukom sa lahat. Okay, ngunit ang lahat ng tumatanggi sa Kanya balang araw ay hahatid niya ang paghatol para sa kanila. Sa 1 John 5 verse 11-13, and this is the testimony, God has given us eternal life. Siya po nagbibigay ang Diyos. Kaya po life giver ang ating Diyos. And this life is in His Son. Nasa Kanyang anak itong buhay na ito, yung buhay na walang hanggan. At ito ang patotoo, sabi ng
Tagalog version, at ito ang patutuo. 1 John 5:11-13. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang Diyos, sabi niya, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Kanino ito makakamtan? Makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus. Sa verse 12, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, kung si Jesus ay nasa isang tao, ang anak ng Diyos, kataas-taasan Diyos, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Kung si Jesus o ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan or eternal life. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, kung wala si Jesus, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Napakaliwanag po nun. Then sabi ng 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So, ganun po kahalaga na makilala ang ating Diyos. Pag nakilala ng isang tao ang ating Diyos, ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, so magkakaroon siya ng pananampalataya, okay? Makakalapit siya sa Diyos, kakaroon siya ng repentant faith, kakaroon siya ng transformation, sasamahan siya ng Diyos, patatawarin ng Diyos. At sabi ng verse na ito, kung nasa kanya ang anak ng Diyos sa isang tao, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. So again, yung buhay na walang hanggan, yung buhay na sinasabi po doon ay buhay na walang hanggan. Permanent life mula sa kanyang anak na si Jesus. Sa kanya lamang makakamtan ayon po sa pinasa po natin. Again, another one is from Ezekiel 37:27. Ako'y maninirahang kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila, sila'y magiging bayan ko. Siya po ang Diyos, Doon pa lang sinasabi na ang ating Diyos ay makakasama nila mga mananampalataya, mga hinirang ng Diyos, mga pinili ng Diyos, mga iniligtas ng Diyos, mga pinawalang sala ng Diyos, mga pinabanal ng Diyos. Okay? Mga i-glorify ng Diyos balang araw. Ako'y maninirahang kasama nila magpakailanman, at ako'y magiging Diyos nila, sila'y magiging bayan ko. Sino si Yahweh? Si Yahweh, siya bilang si Yahweh, siya ay naroon bilang pinakamataas na hukom ng lahat ng nilikha, or the supreme judge of all creation. Right? So from chapter 7:27 ng book of Ezekiel, ito po ang sabi, mananaghoy ang hari, sasakmalin ng takot ang mga pinuno at manginginig sa takot ang mga karaniwang tao. Gagawin ko sa kanila ang nararapat sa kanilang gawa at hahatulan sila ayon sa kanilang pamumuhay. Sa gayon, malalaman nilang ako si Yahweh. Right? So, sa kabuuan, ang ibig sabihin ng pangalang Yahweh ay ang Diyos. Na siya'y Diyos na walang hanggan. Na siya'y Diyos na umiiral sa kanyang sarili. Na siya'y Diyos na naroon sa bawat pangyayari sa lahat ng panahon. Okay? He is the God. He is eternal, simple, self-existent, present at every event in time. Siya po si Yahweh. Siya po yung Diyos. Amen.